Good evening mga ma'am and sir. Maraming salamat sa maagang pagtugon sa pag-comply agad sa result ng ating GST. Pero ganun pa man, hindi natin maisasubmit agad sa central office yung result nito kasi hihintayin pa lang matapos natin yung ORT, oral reading test. Kaya mamadiliin natin yung pag-administer ng ORT. So, mapapansin nyo dito sa screen, no, sa grade 4, yan. Ito yung enrollment nila, no. As of now, kasi 188, kasi meron pa tayong isang section na hinihintay. Dito naman sa grade 5, we are complete. So, ang aming enrollment ay 217. So, ang male ay 120, ang female ay 97. A total of 217. Sa grade 6, as of now, ay 222 kasi meron pa rin tayong isang section na hinihintay. So, tingnan natin yung result ng ng GST. Ito yung grade 4. Yan. Sa grade 4, gawin nating example itong wisdom. Ayan. Sa wisdom, ang total assess ay 46. Yung total assess na 46 na to ay dapat match doon sa total enrollment. Kung ano yung enrollment, ganun din dapat yung total assess. At mapapansin natin dito sa at grade level GST between 14 to 20, 39 yung nakakuha ng yung pasok dito sa 14 to 20. So it means na itong 39 na bata na to, hindi na sila mag-a-administer o magte-take ng ORT. So automatic independent level sila itong 39 na yan, no? Okay. Sino lang yung mag-a-administer ng ORT? Yung mga bata na nag-fall dito sa instructional level. Itong 7 na to. Yan. At saka dito sa 0. Okay. Mapapansin natin mga kasama dito, no? Sa 7. Yan. Sa instructional level. Ang ipababasa natin na passage ay pang grade 2. Bakit pang grade 2? Kasi sa instructional level ay bababa ng 2 grade level. No? Bababa ng 2 grade level. Since itong si Wisdom ay Wisdom grade 4, ay grade 4, yan. So, bababa siya ng 2. So, 4, 3, 2. So, magiging grade 2 yung ipababasa nating passage. Dito naman sa frustration, bababa ng 3. Kaya ang ipababasa dito sa nakakuha ng frustration ay pang grade 1. Diba? Pero sa score niya dito kasi 0 ang kanyang frustration, kaya wala siyang pababasahin under frustration level kasi 0. Okay. So, tingnan natin dito kay Love. Ayan. Ayan, kay Love. Itong si Love, 48 total assessed. 25 yung independent level. Sila yung may score na between 14 to 20. Yan. Yung 25 na bata na yan ay hindi na yan mag-a-administer ng ORT. Sino na lang? Yung 16 at saka itong 7 na to. Si 16 na nag-fall ng instructional level at si 7 na nag-fall sa frustration level. Itong 16 na bata na yan, ang ibibigay natin passage ay pang grade 2. Yan. Kasi bumaba siya, nag-step down siya ng 2 grade level. Kaya pang grade 2. At yung 7 bata naman na to sa frustration level, ang ibibigay nating passage ay pang grade 1. Okay, nag-step down siya ng 3 grade level. Kaya pang grade 1. So, halimbawa, dito sa 16 na bata, nandito si Juan. No? At ang kinuha niyang passage ay pang grade 2. So, after na ma-check natin yung kanyang test, ang result, ang independent level niya ay instructional, dito natin siya ibibilang. No?
Dito sa pang grade 2 na to, yan, dito natin bibilang. Kung instructional siya, dito siya makakount sa instructional level. Halimbawa naman, itong si Pedro, isa dito sa 7 na to. Yan. So, ang kinuha niya ay pang grade 1. Ngayon, si Pedro, ang naging reading ability niya o reading level niya, after na ma-check yung test, ay independent. Saan natin ilalagay? Dito ba? Sa independent? Hindi dito. Kasi pang grade 2 yan eh. Dito ka sa pang grade 1. Yan, dyan mo ilalagay. No? So, dapat, magtatali yung score dito pag na-spread out na siya dito. Yan. So, sana maliwanag, no? Dito tayo sa grade 5. Ayan. Ito sa grade 5, si Wisdom, total assess is 41, 34 ay independent, hindi na yan magte-take ng ORT. Ang magte-take na lang ay si 6 na instructional level at si 1 na frustration level. Si 6 ang ibibigay natin, no, sa 6 na bata na to, ang ibibigay natin na bababasa ay pang grade 3. Nag-step down siya ng 2 grade level. At ang frustration level niya, isang bata lang. So, isang bata lang yung magte-take ng pang grade 2 na passage. O halimbawa, itong nag-iisang bata nito, si Maria. No? Si Maria. After na siya ay mag-take ng ORT at ang result niya halimbawa ay independent, saan natin ilalagay si frustration? Dito natin siya ilalagay sa grade 2. Ayun o, grade 2. Yun, ayan. O, kung halimbawa, ang score niya halimbawa ni Maria ay independent, dito natin siya ibibilang sa independent level na pang grade 2. Yan dito. So, sana maliwanag sa inyo, mga kasama. Ngayon, kung medyo nalabuan kayo sa paliwanag ko, pwedeng i-PM nyo na lang ako. Pero madali lang naman, no? Madali lang naman intindihin. Although, malaki rin naman yung naging pagbabago. Ano ba yung naging pagbabago? Sa GST kasi, wala nang mag-a-appear na na non-reader. Kasi doon sa dati kasi, pag ikaw ay 0 to 3, yung nakuha ng batang score, automatic non-reader siya. Pero ngayon, hindi eh. Yung 0 to 7, nagpo-fall siya sa frustration level. 0 to 7, frustration level. At yung 8 to 13, instructional level naman. At yung 14 to 20, sila naman yung mga independent level. Yan. So, same pa rin ang gagamiting template, no? Yung ginamit natin nakaraan taon doon sa ORT. Basta, ang ipababasa nyo lang ay according doon sa grade level na naging resulta niya. Mga kasama, halimbawa grade 5, ako grade 5, hindi ko pababasahin ng ORT yung mga bata ko ng pang grade 5 din. Kinakailangan ipababasa ko yung pang grade 2 or pang grade 2 dito sa grade 5. Ayan. Ang ipababasa ko na passage pang grade 3 or pang grade 2. Depende kung instructional ba o frustration sila. So, walang magpapabasa sa grade 4 na pang grade 4 din. Sana naintindihan nyo. Sa grade 5, wala rin magpapabasa sa grade 5 na pang grade 5 passage. Pwedeng pang grade 3 o pang grade 2. Sa grade 6 naman, walang magpapabasa sa grade 6 na ang ipababasa ay pang grade 6. Dapat ang ipababasa either pang grade 4 o pang grade 3. Ibabase nyo doon sa result niya, no? Kung instructional or frustration. Okay, so I hope na medyo naintindihan nyo yung paliwanag ko. Okay, thank you very much. At mag-start na tayo bukas magpabasa, mag-administer ng ORT. Thank you very much.